Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dahil sufficient in form and substance na, pinadalhan na si Sara Duterte ng notice. May motion na si Congresswoman Bel Zamora. Ang motion niya ay padalhan na si Sara ng notice. Ano yung notice? Notice na siya ay mayroong complaint sa kanya sa impeachment. Kailangan niyang sagutin ito. Padalhan si Sara ng kopya nung third impeachment complaint, saka yung fourth impeachment complaint, lahat ng mga attachments doon, yung mga ebidensya laban sa kanya, isasabay yun, papadalhin sa kanya yun. Mayroon siyang 10 days para sagutin yun. 10 days. Non-extendable. Hindi pwedeng lumampas sa 10 days. Ngayon, pagkasagot ni Sara, kung sumagot si Sara, bibigyan ng kopya yung mga complainants. Yung complainants, may 3 days naman yung complainants para magbigay ng kanilang comment. Tapos mayroon na namang 3 days si Sara para mag-rejoinder. Yan. After nyan, so 16 days, 16 days lahat-lahat. After ng 16 days, maghihiring na uli ang Justice Committee. Maghihiring na. Ano na ang pagkakaiba sa hearing? Tatawagin na yung mga testigo, saka ipipresent na yung mga ebidensya. Sa hearing, malamang after Holy Week na yan. Diyan na ipipresent yung mga ebidensya at testigo. Ngayon, paano mangyari? Pagkatapos ipresent yung mga testigo at ebidensya, sabihin nating mga 2 weeks yan. Sabihin nating mga 2 weeks. Yung hearing na yan. O mabilis na siguro 1 week to 10 days. Pagkatapos niyan, magdi-decide na. May probable cause ba o wala? Pag nagsabing may probable cause, dadalhin na ngayon sa plenary. Sa plenary, hindi na kailangang i-present pa yung mga ebidensya at testigo pag sasalitain doon. Hindi na, plenary na yun eh. Sa plenary ngayon, magbubutuhan na, doon na kailangan ang 105. Doon na kailangan ang 105. Sa tingin nyo, makuha kaya ang 105 sa plenary? Sigurado na yun. 54 na. Pagdating sa plenary, ang kailangan na lang naman 105. Di 51 na lang ang kailangan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, sigurado na yan. Sigurado na tayo dyan. Makukuha sa plenary ang 105. Walang duda dyan. Ano pa ba namang mangyayari doon? Unang-una, 105 na nga, 54 na nga kanina. So, kailangan na lang 51. Anyway, ngayon, aattend kaya si Sara Duterte sa hearing? Ay, nasa kanya yan. Pag hindi siya umattend siya o hindi, kahit nga hindi siya sumagot, tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Pero hindi pwedeng ang aattend para sa kanya ay abogado, bawal. Si Sara lang talaga ang pwedeng umattend. Yung abogado niya pwedeng magdepensa sa kanya, ay sa kanya, tumulong. Pwedeng mag-assist sa kanya yung counsel. Pero hindi pwedeng abogado niya ang magsalita para sa kanya. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya nakikita natin ngayon, natataranta na ang kampo ng Duterte, nagsampa na sila ng kaso kay Madriaga, perjury. Tapos may balita pa na tinangkaan na ang buhay ni Madriaga. Tinangkaan na. May sulat yung abogado ni Madriaga sa NBI, humihingi ng tulong na imbestigahan kasi pinagtangkaan ang buhay ni Madriaga. May mga ganyan na mga kabunyog na mayroon ng mga ganyang galawan. Mukhang kailangan na talaga si Madriaga alisin doon sa BJMP. I-secure na si Madriaga kasi testigo yan eh. Ipipresent yan sa Kamara, tapos sa Senado kung magkakaroon ng trial, kailangan si Madriaga doon. Anyway, so yan na mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte papadalhan ng notice. Ngayon, nasa kanya kung sasagot siya. Kung hindi siya sumagot, tuloy pa rin ang hearing ng Justice Committee. Kung sumagot naman siya, magkakaroon ng hearing, hindi siya pwedeng hindi ang umattend. Siya ang dapat umattend. Bawal ang abogado. Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog. Actually, itong pinagdadaanan ngayon na proseso, napapansin nyo mahaba. Alam nyo kung bakit mahaba ito? Kagagawa ng Korte Suprema eh. Kagagawan to ng Korte Suprema. Ang nakalagay sa Constitution, 2 ang paraan ng pag-initiate ng impeachment. Ang unang paraan ng impeachment, mga kabunyog, ang una, yun sanang pwede na sana yung fast track mode.
Yung ginamit noong February 5, nakalagay naman kasi yan sa konstitusyon. Pag mayroon ng at least one-third ng mga kongresista ang nakapirma sa complaint laban sa kay Sara, pwede na yon, diretso na yon sa Senado kasi at least one-third nakapirma na. Oh, yun ang ginawa nung February 5. Kaya lang ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kahit may one-third, at least one-third kayo, marami kong kongresista ang nakapirma, bibigyan pa din daw ng due process si Sara. Oh, o di yun, okay. Ang ginawa ngayon, hindi na ginamit yung second mode, itong first mode na. Ano ba yung first mode? Dadaan na sa Justice Committee, maghihiring ang Justice Committee, pasasagutin si Sara Duterte, ipipresent ang mga ebidensya, testigo laban sa kanya, maghihiring, dadalhin sa plenary, magbubutuhan, pag nakakuha ng 105, one-third, pasado na yung impeachment. Okay. Sa totoo lang, pwede naman talaga yung fast track, nakalagay yan sa konstitusyon, kaya lang, para lang walang problema, okay. Kung yan ang sinabi ng Korte Suprema, wag nang gawin yung fast track, ito na. O kaya medyo akala nila Sara Duterte, dahil mahirap na tong impeachment ngayon, mahirap na, hindi na matutuloy. Hindi. Kahit mahirap tong impeachment na to, itong pinagdadaanan ngayon, tuloy pa rin, tuloy ang impeachment. Kasi tayo para tayo sa pagpapanagot pananagutan. Diyan sila nagkakamali. Akala nila, dahil kakampi nila sa Chis Escudero, hindi nag-proceed yung trial forthwith, akala nila, akala nila dahil nagdeklara ang Korte Suprema na unconstitutional daw yung final na impeachment, akala nila wala na. Hindi. Tuloy tayo. Kahit dumadaan tayo ngayon sa butas ng karayom. Actually, ang pinagdadaanan natin ngayon, butas ng karayom eh. Pero sige lang. Sige lang. Kasi gusto nating mapanagot si Sara Duterte. Yan yun. Kaya ngayon, natataranta sila. Akala nila noon, ligtas na si Sara. Hindi. Hindi natin paliligtasin ang mga dapat may pananagutan sa bayan. Ang palusot na naman nila ngayon, bakit daw mas pinupukusan pa si Sara kaysa doon sa mga anomalya sa flood control? Pareho yan. Lahat dapat managot. Yung mga may anomalya sa flood control, managot. Si Sara Duterte, managot. Yun. Lahat ng sangkot, managot. Hindi lang sa flood control, pati confidential funds, pati pundo ng bayan na nilustay, dapat managot. Yan yun. Kaya pinapanagot natin si Sara Duterte ngayon. Akala ng mga DDS, ligtas na si Sara. Hindi. At ang mangyayari dito, removal from office and perpetual disqualification. Ang perpetual disqualification, hindi na siya makakatakbo. Wala na. Pag hindi nakatakbo si Sara sa 2028, wala na ang kanilang pag-asa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.